Nagsimula ang lahat sa isang mundong minsang tinitirhan ng bayani, isang mundong lubusang nawasak. Wasak ang kalangitan sa matitinding bagyo. Kumalat ang kaguluhan at pagkasira, habang naglepa na ang mga halimaw na walang tigil sa pakikipaglaban. Napilitan ang mga tao na makipaglaban araw-araw upang manatiling buhay. Habang tumatagal, buong buhay ng bayani ay nauwi sa walang katapusang digmaan. Kahit sugatan at pagod, hindi siya tumigil. Nakatayo siyang matatag, matapang na nakatanaw sa malayo, taglay ang di matitinag na loob. Araw-araw, kumaharap siya sa mga halimaw, walang tigil, walang pahinga, at walang kasunduan. Lumipas ang mga buwan sa walang humpay na pakikidigma. Habang tumatagal, lalo siyang lumalakas at nagiging mas determinado. Lumipas ang 1 taon, sinundan pa ng 10 taon na para bang isang iglap lang. Sa tulong ng kanyang iisang espada, nalalampasan niya ang lahat ng halimaw. Walang takot siyang lumalaban, hanggang isang araw, dumating ang isang halimaw na ibang-iba, isang nilalang na mas malakas pa sa lahat ng kanyang nakalaban. Sa isang iglap lang, natalo siya. Tiningnan siya ng halimaw ng may pang-uuyam at sinabing sumuko na lang siya. Wala na raw ang mundong ipinaglalaban niya. Sa gitna ng pagkatalo, naisip ng bayani na may mas malalim na dahilan sa likod ng pagkawasak ng mundo, isang nilalang na nasa likod ng lahat. Lumantad ang nilalang at sinabi na sayang ang lakas at potensyal ng bayani. Pinipilit siyang maging espada at kasangkapan nito. Ngunit tinawanan lang ito ng bayani at mariing tinanggihan ang alok. Kahit sugatan, buong tapang siyang sumugod. Sa matinding sagupaan, nagpalitan sila ng mabibigat na atake. Patuloy na nilalabanan ng bayani ang malulupit na hampas ng kalaban, kahit damang-damanan niya ang mga sugat. Ipinakita niya ang matigas na paninindigan, pero malinaw ang agwat ng lakas, kay dali lang iwaksi ng kalaban ang kanyang mga atake. Sinabi ng halimaw na kahit anong gawin ng bayani, mananatili siyang mahina sa harap ng totoong kapangyarihan. Isang matinding atake ang tumama sa bayani, dahilan upang siya'y tumilapon, wala ng lakas para tumayo. Ngunit kahit ganon, pinilit pa rin niyang lumaban. Nakatayo ang halimaw, puno ng yabang at tiwala sa sarili, ipinagmamalaki ang kanyang lakas. Nagpalabas ito ng malupit na kapangyarihan, na sumire sa lahat ng nasa paligid. Bumagsak ang bayani sa lupa, wasak, pagod, at halos mawalan na ng malay. Ngunit sa kabila nito, natano niya ang isang kwintas na kakaiba ang liwanag, nakasabit sa dibdib ng dambuhalang halimaw. Pinagmasdan niya ito habang pinipigilan ang sakit. Tigas kamaong tumalo ng bayani at umatake. Mabilis ang kilos, matalim ang layunin. Ngunit tinapatan siya ng halimaw ng isang napakalakas na kontra-atake. Bumagsak muli ang bayani, ngunit napansin niyang nabasag at mas lalong kumikislap ang kwintas. Sa galit, sumigaw ang halimaw ng buong lakas, tinawag siyang lintik, at sinubukang pigilan ang nangyayari. Ngunit huli na. Ganap nang nabasag ang kwintas. Napuno ng liwanag ang paligid, habang unti-unting naglaho ang katawan ng halimaw. Naiwan itong liwanag na nakakasilaw. Nakaupo sa gitna ng guho at pagkawasak ang bayani. Mabigat ang paghinga, unti-unting napapapikit ang kanyang mga mata. Tumangala siya sa langit at sa kabila ng sakit, sinabi niyang napakaganda ng tanawin, isang malinaw na kalangitan, kung saan may isang bulalakaw na mabilis na bumabagsak. Nagpalit ang tagpo, isang binatang tahimik na naglalakad sa kalsada, suot ang payak na damit, ang sumunod na ipinakita. Nasa isang makabagong lungsod siya. Napadaan siya sa isang malaking karatula na nagsasabing may Class B Namsen Gate. Nasaad dito na bawal ang mga sibilyang pumasok at kailangan ng ID at rehistro ng mga bayani. Ngunit hindi siya tumigil, tuloy lang ang binata sa paglakad. Binaliwala ang mga babala. Nakarating siya sa Yongsan District sa Seoul, humarap sa isang malaking gusali, at bigla na lang tumalon, mataas at mabilis, ni hindi man lang nahirapan sa pader. Tumunog ang alarma, nagsisigaw ang mga loudspeaker. May hindi rehistradong individual na pumasok sa gate. Tahimik na naglakad ang binata sa loob ng malawak na berdeng lugar, puno ng mga puno, tila hindi alintana ang nangyari. Mula sa malayo, may tumawag sa kanya. Hoy, ikaw! Lumingon siya, at lumapit ang isang grupo ng mga tao na mukhang opisyal, suot ang uniforme. Tinanong siya kung naliligaw ba siya. Sinabi ng leader ng grupo na hindi siya sigurado kung anong nangyari, pero inanyayahan nila ang binata na sumama sa kanila palabas.
Tahimik lang ang binata. Napansin ng isang babae ang suot niya at sinabing para lang siyang normal na tao, hindi mukhang bayani. May isa pang nambastos at sinabing baka tagadala lang siya ng gamit. Isa pa ang nagtanong kung ano raw laman ng daladala niyang malaking bag. Hindi makapaniwala ang grupo, pero sa huli binansagan siyang baggage carrier na naiwan ng ibang bayani. Nagpaliwanag ang binata na naiintindihan niya ang lahat ng sinabi nila, pero kararating lang niya at ayaw pa niyang umalis. Tumawa ang isa sa grupo at sinabing, sabi ko na nga ba, pabaya to. Iniwan ng mga kasama niya. Lumapit ang leader at seryoso niyang sinabi na marami na siyang nakilalang katulad ng binata. Alam daw niya kung paano mag-isip ang mga ganito. Pinayuhan siya na huwag maging padalos-dalos, at magsimula muna sa mga mabababang ranggong gate. Iba raw ang totoo sa nakikita lang sa social media. Sabi pa niya, kumuha muna ng lisensya at pumasa sa test, lalo na't C-rank ang Namsen Gate. Mas mabuting magsimula muna sa F-rank. Ngunit malamig ang sagot ng binata. Alam daw niya ang kabutihang layunin ng mga ito, pero hindi siya nagpapasalamat. Tahimik ang lahat, napatigil, napalitan ng inis ang pagkabigla. May isa pa nga sa kanila ang gustong komprontahin ang binata dahil sa kay-abangan nito, pero pinigil siya ng mga kasama. Sa huli, iniwan na lang nila ang binata. Ayon sa kanila, may mga taong matututo lang sa sarili nilang pagkakamali. Habang nananatili siyang mag-isa, naalala ng binata ang babala ng leader tungkol sa panganib ng mga gate, mas mabagsik pa raw ang katotohanan kaysa sa nakikita sa media. Biglang may lumitaw sa likod niya, isang dambuhalang halimaw na nagngangalit. Umungol ito ng malakas, handang umatake. Ngunit hindi gumalaw ang binata. Hindi man lang lumingon. Namula ang kanyang mga mata, kumislap sa gintong dilaw. Mahinang bulong niya, 10 taon ko tong hinintay. Nagulat ang halimaw. Hindi nito inaasahan ang ganitong lakas. Sa isang iglap, umatake ang binata, mabilis, matindi, at malupit. Napaslang ang halimaw. Bagsak ito sa lupa, duguan. Tahimik ang paligid. Ngunit sa loob ng binata, naramdaman niyang wala pa ring nagbago. Ang lakas at paninindigan na meron siya noon, naroon pa rin. Matatag na nakatayo si Sodajan sa gitna ng usok at mga labi ng labang agad ding nagtapos. Pinulot niya ang sandatang nahulog mula sa halimaw, saka ito tiningnan ng mabuti at may malalim na pag-iisip. Tahimik siyang nagmasid, iniisip kung ano na ang susunod niyang hakbang. Paglingon niya sa bangkay ng halimaw, may isang kakaibang gate na biglang lumitaw mula sa sugat nito. Lumapit si Sodajan sa gate, hindi natitinag ang bawat hakbang. Sa loob, nakakita siya ng mababang uri ng magic stone at agad niya itong pinulot. Tiningnan niya ito ng maigi, at naalala niyang dati, hindi niya kailanman pinapansin ang mga ganitong bagay. Pero ngayon, ibang klaseng halaga na ang tingin niya rito. Sa kalagitnaan ng katahimikan, may kakaibang presensyang naramdaman si Sodajan. Bigla siyang naging alerto at naghanda sa paparating na panganib. Narinig niya ang mga mabibigat at kakaibang yabag na mabilis na papalapit. Isang bagong grupo ng malalaking halimaw ang hamarang sa kanyang harapan, handang umatake ng walang pag-aatubili. Kumilos si Sodajan sa nakakagulat na bilis. Mabilis niyang naiwasan ang mga unang atake, at napabagsak agad ang isa sa mga halimaw gamit ang walang kahirap-hirap na galaw. Hindi siya tumigil, at may kumpiyansang hinarap ang natitirang mga kalaban, buo ang loob na labanan ang mga ito ng walang takot. Habang abala siya sa pakikipaglaban, patuloy namang naglalakad ang grupo ng mga taong una niyang nakasalubong. Wala silang kaalam-alam sa nangyayaring laban sa likuran nila. Ngunit biglang lumingon ang isang babae mula sa grupo at naalala ang bastos na sagot ni Sodajan. Napatanong siya sa sarili kung ayos lang ba ito, at napaisip kung baka patay na ito sa mga oras na iyon. Nagtaka ang isa niyang kasamahan kung bakit siya nag-aalala sa taong iyon. Sumabat ang pinuno ng grupo, sinabing kung talagang pasimuno ang lalaking iyon, siguradong may mga tauhan na mula sa control center ang humahabol sa kanya ngayon. At ganoon nga ang nangyayari, may mga agent mula sa control center na mabilis na papalapit sa lugar. Ipinaliwanag ng leader na ang Class C Gate tulad ng sa Namsen ay nangangailangan ng B-rank agents pataas para maayos na marespondehan. Tiniyak niya sa grupo na hindi naman agad mamamatay ang binata hanggat hindi ito nagpapakabigla sa pakikipaglaban. Sumang-ayon naman ang mga kasama niya. Isa sa kanila ang napangisi at nagbiro,
sinabing baka ngayon ay takot na ang mayabang na lalaking iyon at hinihintay na lang masagip ng mga agent. Pero kabaligtaran ng inaakala nila, buong tapang at lakas ang ipinapakita ni So Dodgen habang nakikipaglaban sa mga halimaw. Tinamaan niya ang mga ito ng direkta gamit lang ang kanyang kamao. Sa bilis ng kanyang galaw at husay sa pag-atake, hindi siya tinatamaan ng mga halimaw. Napamulagat ang mga ito sa hindi inaasahang bilis at lakas ng binata. Bigla siyang tumalon ng mataas, at mula sa ere ay binigla niya ang isa sa mga halimaw ng isang malakas na atake. Tumilapon ito sa lakas ng kanyang suntok at agad na namatay. Naligo sa dugo ang paligid, kasama ang iba pang patay na halimaw sa paligid. May tiwala sa sarili, sinabi ni So Dodgen na nakakuha siya ng 3 karagdagang magic stones. Isinabot niya ulit ang bag sa kanyang likod at nagpatuloy. Naisip niyang hindi ganoon kahanga-hanga ang lugar. Sa ngayon, nakalap na niya ang 12 mababang uri ng magic stone at 16 na bahagyang mas mataas sa mababa. Habang nag-iisip siya, may isang agent mula sa control center ang lumapit at tinawag siya mula sa di kalayuan, pinapahiwatig na sumama siya. Tahimik siyang lumingon at inisip kung ano ang kailangan ng mga ito. Lumapit ang ilang ahente na naka-uniforme at nagpakilalang galing sila sa control center. Hiningi nila ang patunay na siya ay isang rehistradong bayani, at kung wala, kailangan siyang samahan pabalik sa opisina. Ngunit tinugon sila ni So Dodgen nang may pangungutya. Tinatanong kung sigurado ba silang totoo silang taga-control center. Matigas ang isa sa mga ahente at sinabing kailangan na nitong sumunod sa utos nila. Nainal si So Dodgen sa kanilang pangungulit at sagot niya, nakakaabala na sila. Napansin ng mga ahente ang pagtaas ng tensyon sa kilos ni So Dodgen. Isa sa kanila ang nagsabing magdala na ng posos at dakpin na ito, habang ang isa'y nagbabala. Kapag nanlaban ito, hindi sila mananagot sa anumang pinsala. Sinubukang hawakan ng isang ahente ang braso ni So Dodgen, habang ang isa'y pinayuhan siyang sumama na lang ng maayos. Ngunit mabilis na tinalo ni So Dodgen ang ahenteng sumunggab sa kanya. Napanganga ito sa lakas ng binata. Malamig ang titig ni So Dodgen habang sinabing huwag siyang guluhin at lumayo na sila. Agad na kumilos ang iba pang ahente, inilabas ang kanilang sandata, at nagtangkang gamitin ang lakas para paandarin ang 4th rank magic seal upang ipigil ang kanyang kilos. Napansin ni So Dodgen ang lakas ng mahika at naisip sa sarili na maaaring epektibo ito laban sa mga orc, pero kulang iyon laban sa kanya. Mabilis niyang pinabagsak ang isa sa mga ahente, hinawakan ito ng madali at napasigaw ito sa sakit. Hinarap niya ang natitirang ahente at binalaan sila, ito na ang huling pagkakataon niyo. Kung ayaw niyong masaktan, mas mabuting umatras na kayo. Sinubukan muling umatake ng mga ahente, pero kumilos si So Dodgen nang napakabilis at siya ang unang tumira. Napigilan niya agad ang sabayang pag-atake ng mga ito na para bang wala lang. Nagpatuloy ang mga ahente sa pag-atake, pero sinalubong niya ang mga ito ng malalakas at direktang suntok, dahilan para umatras sila. Mabilis at malinis ang galaw ni So Dodgen, gumamit siya ng eksaktong mga teknik sa pakikipaglaban at tuloy-tuloy niyang pinabagsak ang mga ahente na parang wala lang. Isang malakas na atake ang tumama sa isa sa kanila, dahilan para bumagsak ito at hindi na muling makatayo. Agad siyang lumingon sa huling natitirang ahente, handang tapusin ang labanan. Ramdam ng natitirang ahente ang bigat ng presensya ni So Dodgen, isang uri ng kapangyarihang hindi pa niya kailanman naranasan. Tinitigan siya ni So Dodgen ng matalim, malinaw na ipinapakita kung gaano siya kalakas. Bigla siyang nawala sa paningin ng ahente sa bilis ng kanyang kilos, kaya't hindi nito alam kung saan na siya napunta. Muli siyang lumitaw, sa likod ng ahente, at agad binigyan ito ng isang malakas na suntok na nagpatamba rito. Hindi na ito makatayo, nakahandusay sa lupa at umuungol sa sakit. Lumapit ulit si So Dodgen at kalmado pero may kumpiyansang nagsalita. Tinanong niya ang ahente kung bakit hinahabol ng control center ang mga hindi rehistradong bayani. Ipinaliwanag ng ahente na ang mga rehistradong bayani lang ang hindi pinapakialaman, maliban na lang kung sila ay lumabag sa loob ng mga gate. Muli siyang nagtanong, ngayon tungkol sa mga rift zone, at kitang-kita ang takot at pagkalito sa mukha ng ahente. Ayon dito, ang rift zones ay mga daanang papunta sa ibang mundo kung saan lumalabas ang mga kakaibang halimaw na lumalaganap sa buong mundo.
Ginagamit ang mga yamang nakukuha mula sa mga halimaw bilang bagong uri ng enerhiya. Ipinaliwanag ng ahente na ang mga lugar na kontrolado na ng gobyerno at may pananggalang para hindi makatakas ang mga halimaw ay tinatawag na gates, habang ang mga lugar na hindi pa alam ang buong kondisyon at hindi pa kontrolado ay tinatawag na rift zones. Galit na sinabi ni Sodogen na patuloy siyang huhulihin ng mga ahente sa bawat gate na papasukin niya, na parabang target siya dahil wala siyang pahintulot. Kinumpirma ito ng ahente na ngayon labis ng natatakot. Sinabi nitong sa tuwing may hindi rehistradong bayani na pumapasok sa gate, agad itong nai-detect ng control center, at nagpapadala sila ng mga kalapit na ahente. Nagpatuloy ang usapan habang kitang-kita sa mukha ng ahente ang takot at pagkalito. Sinubukan itong ipaliwanag na hindi basta-basta mapasok ang rift zones kumpara sa gates, at kung may sinubukang lumusab doon, hindi mananahimik ang Hero Association. Ngunit malamig lang ang sagot ni Sodogen, na para bang walang pakialam sa mga banta. Napuno ng inis ang ahente at sinabing dapat ay ini-report na niya agad si Sodogen sa headquarters, sabay tawag sa kanya ng baliw at delikado. Pero bago pa ito makagalaw, bigla na lang siyang tinamaan ng isang malakas na suntok mula kay Sodogen, dahilan para mapalipad siya at bumagsak ng matindi. Tiningnan siya ni Sodogen mula sa itaas ng may panghahamak, sabay sabing wala siyang kwenta. Pilit bumangon ang ahente at sumigaw sa galit, nangakong papatayin si Sodogen kapag muling nagkita sila. Ngunit sa gitna ng sigaw ng ahente, biglang nag-iba ang tagpo. Sa loob ng isipan ni Sodogen, may lumitaw na baluktot at mahiwagang imahe ng isang taong sumisigaw. May narinig siyang boses, halos parang palahaw, punong-puno ng paghihirap. Pakiramdam niya'y nawawala na siya sa sarili, hinihila ng kung anong hindi niya maintindihan. Naisip niya, ito na ba ang kamatayan? Sa sandaling iyon, nakita niya ang malinaw na anyo ng dati niyang sarili, bago pa siya mapunta sa katawang ito. Tahimik ang mga mata ng taong iyon habang nakatingin sa kanya. Nakaangat ito sa ere, napapalibutan ng kakaibang liwanag, parang nasa gitna ng langit at lupa. Tinanong siya ng taong iyon, kalmado ngunit malalim, kung ano ang pangalan niya. Sagot ni Sodogen, ang dating siya. Pakiramdam niya ay nasa bingit na siya ng kamatayan. Mahinang dagdag nito, na kung papayagan lang siya, ay kusang mawawala siya ng walang abala. Ngunit mariin siyang tinanggihan ng kabilang lalaki. Nabigla si Sodogen sa sagot at hindi agad nakasagot. Ipinaliwanag ng lalaki na wala na siyang dahilan para mabuhay pa, matapos ang 10 taong pakikipaglaban, pinagtaksilan siya ng kasamahan, gumuho ang kanyang bansa, at nawala ang lahat ng kaibigan at pamilya. Mababaw na lang ang halaga ng buhay para sa kanya kahit anong gawin niya. Direkta siyang tinanong ng lalaki kung ganoon din ang nararamdaman niya. Sagot ni Sodogen, umaasa siyang hindi maranasan ng kanyang mga natitirang mahal sa buhay ang sinapit niyang kapalaran, kahit pa naging miserable ang sarili niyang buhay. Napabuntong hininga ang lalaki at tinanong si Sodogen, mula sa puso, kung ano talaga ang gusto niya sa pinakasimpleng salita. Pinatong ni Sodogen ang kamay sa dibdib at sinabi ang kanyang kahilingan ngunit nag-iba na ang tagpo sa kwento bago niya masabi ito. Lumitaw ang Gasan Digital Complex sa Guru District ng Seoul, na ngayoy tinatawag ng Hero Complex. Dito, mas marami na ang negosyo ukol sa mga produktong galing sa gate kaysa sa mga kumpanyang teknolohiya. Tahimik na naglakad si Sodogen sa gitna ng mataong lansangan. Huminto siya sa harap ng isang tindahan, iniisip kung ito na ba ang tamang lugar para sa susunod niyang hakbang. Sa isang tindahang bumibili ng moonstones, tinanggap siya ng isang batang clerk na may karaniwang bati. Ipinaliwanag ni Sodogen na nais niyang ibenta ang mga bato. Binuhos niya ang laman ng kanyang bag sa mesa, mga magic stone na may bakas pa ng dugo. Nagulat ang clerk at halatang naasiwa sa nakita. Tahimik itong nagbulong ng reklamo, na sana man lang ay nilinis muna ang mga bato bago dinala. Gayunman, kalmado pa rin itong sinabi na marami-rami ang dala ni Sodogen kaya't tatagal ang pagsusuri. Inalok siya ng kape habang naghihintay, na sinagot niya ng malamig, kahit ano na lang. Tahimik siyang naupo at uminom habang abala ang clerk sa pagbibilang ng bato. Pagkatapos ng pagsusuri, sinabi ng clerk na mayroong 12 mababang uri, 16 na katamtaman, at 5 bahagyang mataas na klase ng bato. Aniya, may kaltas ang tindahan na 40%, kaya't aabot sa 6 na milyon ang matatanggap ni Sodogen.
Pinutol ni So Dojin ang paliwanag at galit na Yumangal, bakit daw kukunin ng tindahan ang halos kalahati, gayong siya ang nagpakahirap manghuli at makipaglaban. Ngumisi ang clerk at sinabing karamihan ng tindahan ay 45% ang kaltas, kaya mas maganda pang araw ito. Dagdag pa nito, kung ayaw niyang ibenta, pwede niyang dalhin ang mga bato at umalis, wala raw siyang makikitang mas magandang alok. Malamig ang naging tugon ni So Dojin. Nagpasya siyang huwag nang ituloy ang transaksyon at isasanla na lang sa ibang tindahan. Ngunit bago siya makaalis, hinawakan siya ng clerk at siningil para sa sorting, kape, paglilinis ng dugo, at pamunas, lahat ay nagkakahalaga ng 360,000 won. Madiin ang sagot ni So Dojin, wala siyang pambayad. Hinamon niya ang clerk, kunin mo kung kaya mo. Ngumiti ang clerk nang may kasamaan at nagbabala. May backup daw siya ng mga C-rank na bayani. Tinawag pa siyang istorbo. Bigla namang pumasok ang grupo ng malalaking lalaki, mga bayani raw na tinawag ng clerk. Tanong ng leader ng grupo kung bakit sila pinatawag at kung may manggugulo. Nagkatitigan ng matindi si So Dojin at ang lalaki, isang malamig at matalim na tingin na nagpabigat. Sa paligid, nagsimulang kabahan at matakot ang clerk habang pinapanood kung paano lumalala ang sitwasyon. Sa isang iglap, mabilis at hindi inaasahan ang naging pag-atake ni So Dojin sa malaking lalaki, isang malakas na suntok ang agad nitong ikinabagsak sa sahig. Hindi na nakagalaw o nakalaban pa ang lalaki. Matapos noon, tumingin si So Dojin sa iba pang mga lalaki na kanina lamang ay bumagsak din sa kanya ng walang kahirap-hirap. Sa mahinahong lakad, nilapitan niya ang takot na clerk. Seryoso niyang sinabi rito na mula ngayon, isa na lang ang porsyento ng komisyon. Kasunod nito'y isang malamig na ngiti ang ibinigay niya sa clerk, sabay paalala na ayusin at gawing mas maayos ang pakikitungo sa susunod. Bago siya umalis, sinabi pa niya na babalik siyang muli. Nagbago ang tagpo at lumipat sa bahay ng pamilya ni So Dojin. Kasalukuyan niyang ibinagsak ang isang malaking halagang pera sa mesa, sa harap ng kanyang lola at nakababatang kapatid na si Onyong. Laking gulat ng maglola sa dami ng pera. Agad na nagtanong ang lola niya, halatang hindi makapaniwala, kung saan nanggaling ang ganoong kalaking halaga. Nakaupo ng komportable si So Dojin sa sahig at pilit ipinaliwanag na matagal na niyang pinautang ang perang iyon sa isang kaibigan, at ginamit daw ito sa isang matagumpay na proyekto. Tinitigan siya ng kanyang lola, puno ng pagdududa, at tinanong kung totoo bang may ganoon siyang kaibigan. Sinubukan niyang payapain ang pag-aalinlangan ng matanda, at sinabing matagal na raw niyang kaibigan iyon mula sa lugar kung saan siya lumaki. Bagamat tila tinanggap ng kanyang lola ang paliwanag habang hawak-hawak ang pera, bakas pa rin sa mukha nito ang pag-aalangan. Samantala, masayang nagtanong si Onyong kung ibig bang sabihin nito ay mayaman na sila ngayon. Ngumiti si So Dojin at tahimik na sumagot, oo raw, mayaman na nga sila. Masayang masaya ang lola at kapatid niya. Nagsasayaw pa ang mga ito sa loob ng bahay habang nagdiriwang. Pinanood sila ni So Dojin, ngunit sa kabila ng ngiti, nakaramdam siya ng kaba sa kanyang puso. Naalala niya ang kahilingan ng orihinal na So Dojin, na panatilihing ligtas ang pamilya nito. Hanggang ngayon, nananatili sa isipan niya ang kahilingang iyon na hindi nasagot ng nilalang na biglang naglaho. Nabalik sa alaala niya ang sandaling nagising siya at natuklasang siya na ngayon si So Dojin, matapos mabuhay sa isang mundong wasak. Alam niya kung gaano kamahal ang pinakaligtas na tirahan sa Korea, umaabot sa 110 bilyong won sa kasalukuyang halaga. At bagamat wala siyang obligasyong tuparin ang isang kasunduang siya lang ang nakakaalam, determinado pa rin siyang gawin ito. Kumbinsido si So Dojin na kapag nabawi na niya ang buong lakas niya, ang ganoong halaga ay wala lang sa kanya. Naisip rin niyang mas mahina ang mga halimaw, gates, at rift sa mundong ito kumpara sa mga nilalabanan niya noon. Sa katunayan, hindi pa raw umaabot sa 10% ang taglay niyang lakas kumpara sa dati. Habang lumulubog siya sa kanyang mga iniisip, biglang may malakas at marahas na katok sa pinto. Sinundan ito ng sigaw na tinatawag ang pangalan niya. Agad niyang sinabihan ang kanyang lola na manatili sa loob kasama si Onyong, bago siya lumabas upang harapin ang mga taong nasa labas. Pagbukas niya ng pinto, dalawang malalaking lalaki ang bumungad sa kanya, halatang agresibo at puno ng galit. Ipinilit ng mga ito na bayaran niya ang malaking halagang utang, umaabot na sa 45 milyong won.
Doon niya napagtantong ito ay ang mga tagasingil ng utang na minsang pinautang ng orihinal na Sodojin, para sa pagpapagamot ng kanyang lola. Ngunit ngayon, lumaki na ng husto ang utang. Pilit siyang pinipuwersa ng dalawa na ibigay ang perang kinita niya mula sa gate, ayon daw sa kasunduan. Sa halip na sumunod, mabilis siyang sumuntok ng sobrang lakas sa isa sa kanila. Hindi makapaniwala ang isa pang lalaki sa bilis at lakas ng atake. Lumapit sa kanya si Sodojin na may pagbabante sa boses. Sinabi niya na mahigit ₱1,000,000 na ang nabayaran niya, at kung tutuusin, siya pa ang dapat humingi ng sukli. Umatras ang lalaki, halatang natakot, at nagtanong kung siya pa rin ba talaga ang Sodojin na kilala nila noon. Hindi ito sinagot ni Dojin. Sa halip, binigyan niya ng matigas na babala ang lalaki, sabihin daw sa amo nito na pupuntahan niya ito sa lalong madaling panahon. Samantala, sa isang mataong mall, ng mga taong namimili at abalang naglalakad, isang shelf ng mga stuffed toys ang nakadisplay sa isang tindahan. Makinang ang ayos nito sa mata. Nakangiting nakatitig si Onyong sa mga laruan, nag-iisip kung makakabili ba siya ng bagong manika. Nilapitan siya ni Sodojin at may ngiting sinabi na nabili na niya ang mga bagong damit nito, kaya pwede na siyang mamili ng kahit anong gusto niya. Habang pinagmamasdan ng kanyang kapatid, nagsimulang magmuni-muni si Sodojin. Naisip niyang baka ang mga alaala at damdaming naiwan sa kanya ng orihinal na Sodojin ang dahilan kung bakit unti-unti siyang nakakaramdam ulit ng emosyon. Baka awa lang, sabi niya sa sarili. Pero alam niya sa puso niya, mahal talaga ng orihinal si Onyong. Nanatili si Onyong sa harap ng mga laruan, nahihirapang pumili. Sa katahimikang iyon, nangako si Sodojin sa sarili na kung hindi man niya mabawi ang lahat, ang puso ni Sodojin ay kanyang paprotektahan. Nang sa wakas ay pumili ng maliit na laruan si Onyong at tinanong kung pwede ba niya itong bilhin, ngumiti si Dojin. Ngunit imbes na iyon ang kunin, siya ang pumili ng mas malaking stuffed toy at iniabot ito kay Onyong. Ipinaalala niyang sinabi na nito dati, pumili siya ng kahit ano, walang alinlangan. Maliwanag ang ngiti ni Onyong, ng pasasalamat sa kanyang kuya. Matapos mamili, nagpunta sila sa isang restaurant at kumain, maraming masasarap na pagkain ang nakahain sa harap nila. Habang kumakain, may narinig silang boses ng babae sa likod. Nagulat si Sodojin nang may magtanong kung siya ba talaga si Sodojin. Pagharap niya, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit, kasama ang ilang malalaking bodyguard. Sinimulan ng babae ang pag-uuyam. Sinabing hindi pa rin daw nagbago ang itsura ni Sodojin. Pagkatapos, may pasarkastikong tanong pa kung sino ang batang babae na kasama niya. Matalim ang tingin ni Sodojin habang patuloy ang pang-aasar ng babae. Tinukso pa siya nito kung ang kapatid niya ay kasing abala rin ba ng dating ina nito. Lalong bumigat ang atmosfera sa paligid. Tahimik lang si Dojin at si Onyong habang papalapit ang babae sa kanilang mesa, kasama ang kanyang mga bantay. Napatingin si Onyong, litong-lito, at mahina niyang naitanong kung sino ang babaeng istorbo sa kanila. Tahimik lamang si Sodojin habang halatang galit sa kanyang mukha. Habang ganoon ang kanyang anyo, ngumiti naman ng mapanukso ang babae at patuloy siyang nilate at kinutya ng walang tigil. Si Onyong naman ay nakatitig lamang sa kanya ng inosente, hindi maintindihan kung bakit biglang naging malupit ang babae. Tinanong ng babae si Onyong kung ano ang kanyang pangalan. Payak lang ang sagot ni Onyong, Onyong. Mula roon, sinimulang kutsain ng babae si Onyong at ang kanyang pamilya. Pinagtawanan niya ang simple nitong pananamit, ikinumpara pa ito sa kanyang ina, at tinawag silang kaawa-awa. Pagkatapos, humarap ang babae kay Sodojin at sa mapang-asar na tono ay tinanong kung tama raw ba ang mga sinasabi niya. Ngunit nanatiling tahimik si Dojin, kitang-kita ang galit sa kanyang mukha. Hindi siya sumagot ni lumingon. Dahil dito, lalong nenes ang babae at halatang naiinis na siya sa hindi pag-react ni Dojin. Bumalik siya kay Onyong at sa boses na halatang nagbabanta, tinawag niya itong nakakainis na bata. Hindi pa rin tumigil ang mapagmataas na babae sa paglilay at muling tinukso si Sodojin. Sa sarkastikong boses, tinanong pa niya si Onyong kung alam ba nito ang ibig sabihin ng salitang vagrant. Tiningnan ni Dojin ang babae na para bang yelo ang kanyang tingin. Sa matalim na sagot, tinawag niya itong, kasing pangit ng isang orc. Gulat na gulat ang babae sa narinig at hindi makapaniwala. Nauutol siyang nagtanong kung tama ba ang pagkakarinig niya.
Patuloy ang matalim na titig ni Dojin. Sa loob-loob niya, bumalik sa alaala ang malupit na nakaraan ng tunay na So Dojin, isang batang ipinanganak sa matinding kahirapan. Nang mamatay ang kanyang ina sa edad na 7, napilitan siyang manirahan sa kanyang tunay na ama. Pero sa halip na ginhawa, sinapit niya ang higit isang dekadang pagdurusa, diskriminasyon, at pagmamalupit mula sa legal na asawa ng ama at sa anak nito. Tila dayuhan siya sa sarili niyang tahanan hanggang sa tuluyan siyang pinalayas. Dahil dito, napunta siya sa poder ng kanyang lola sa ina at sa kapatid niyang si Onyong, na noon lang niya nakilala. Ramdam niya ang matinding lungkot at paghanga sa lakas ng loob ng dating So Dojin, na tiniis ang lahat ng sakit na iyon ng walang imik. Ngunit sa puntong iyon, nagpasya siya, mula ngayon, magbabago ang lahat. Tumingin siya sa babae na may matatag at mapanghamong mga mata. Sinabi niyang 12 taon siyang namuhay kasama nito, pero sa kabila ng lahat, kasuklam-suklam pa rin siya. Tinawag niya itong walang pag-asa, mula sa itsura, sa ugali, hanggang sa mababaw nitong pag-iisip. Dinugtungan pa niya ng mas matalas na pananalita, palagi raw itong naiinggit sa mga babaeng mas maganda at mabait sa kanya. May malalim daw itong inferiority complex. Dagdag pa niya, kailanman ay hindi siya naging higit kay Onyong, isang batang tunay at taos pusong nag-aalala sa kalagayan ng kanyang kapatid. Kitang-kita sa mukha ng babae ang pagkabigla at galit. Napasigaw siya, pilit inaalam kung ano nga ba talaga ang sinabi ni Dojin. Ngunit bago pa man siya muling makapagsalita, isang malamig ngunit mahinahong tinig ng babae ang narinig ng lahat. Dojin, ang tagal nating di nagkita. Isang matikas at elegante babae ang lumapit sa kanila. Halatang mataas ang posisyon at malakas ang karisma. Nabigla ang dalaga sa kanyang nakita. Napaiyak siya habang niyakap ang ginang at nagsumbong tungkol sa mga sinabi ni So Dojin. Ngunit malamig ang naging tugon ng ina, sinaway niya agad ang anak at sinabihang tumigil na sa kahihiyan. Hindi niya pinansin ang inasal ng anak at lumapit siya kay So Dojin, kunwari may malasakit. Tinatanong kung maayos lang siya. Habang papaalis si Dojin, pinayuhan pa siya ng ginang na kahit abala siya, sanay dumalaw-dalaw naman siya minsan sa bahay. Sa loob-loob ni So Dojin, kumulo ang kanyang damdamin. Napakapalad ng babaeng ito na siya rin ang higit na nanakit sa kanya sa loob ng 12 taon. Hindi siya nagpapadala sa kunwaring malasakit nito. Tuluyan siyang humarap sa babae at sa galit na tono ay sinabi niya na wala silang relasyon para makialam pa ito sa kanyang buhay. Malamig at matalim niyang sinabi, layuan mo ako. Napahiya ang babae sa harap ng lahat, kitang-kita ang pagkapahiya at galit sa kanyang mukha habang siya ay umalis. Ang anak niyang babae ay nakatayo lang sa likod, tulala sa matalim na pangyayaring nasaksihan. Habang palayo, nagtaka ang ginang kung siya pa rin ba ang dating So Dojin, ang batang hindi lumalaban, kahit inaabuso. Habang paakay ang kanyang anak, humabol ito at tinawag siyang, Mama, sandali lang. Samantala, tahimik na lumapit si So Dojin kay Onyong at sinabing oras na para umalis. Tumango naman agad si Onyong. Sa loob-loob ni So Dojin, buo ang kanyang loob. Tapos na ang panahon ng pananahimik at pagtitiis. Ang dating So Dojin ay wala na. At kung sino mang lalaban sa kanya, mas mabuting malaman iyon agad. Umalis ang sasakyang sinasakyan ng ginang, ng anak nito, at ng mga bantay. Sa loob ng sasakyan, nagwawala ang dalaga. Pasigaw niyang kinukulit ang ina kung bakit sila umalis at iginiit na dapat parusahan si So Dojin. Galit na galit pa rin siya at tuloy-tuloy sa pagrereklamo. Tinatanong niya ang ina kung alam ba nito ang sinabi sa kanya ni Dojin. Ngunit hindi siya pinansin ng ina at sa malamig na tono, tinawag ang isa sa mga bantay. Sa seryosong tinig, tinanong niya kung bakit buhay pa si So Dojin. Kinabahan si Guard Lee at agad na nagulat na ayon sa ulat, iniwan na raw ni Kang Chol-woo si So Dojin sa Rift Zone. Napasigaw ang ginang sa tindi ng galit. Ayon sa kanya, dapat patay na si So Dojin. Paanong nabuhay pa ito? Nagmadaling humingi ng tawad si Guard Lee at nangakong iimbestigahan ulit ang sitwasyon. Nagulat ang dalaga sa narinig at natanong ang ina kung ano ang ibig sabihin nito. Gusto mo bang patayin si So Dojin? Sigaw niya. Hindi sumagot ang ginang. Ngunit patuloy ang dalaga sa pag-uusisa. Tinanong siya ng ina kung may nararamdaman pa ba ang anak para kay So Dojin na siyang kinagulat nito.
Tinanggi yun agad ng dalaga at sinabing malalagot ang ina kapag nalaman ito ng kanyang ama o lolo. Sa puntong iyon, sumabog ang galit ng ina. Hinawakan niya ang mukha ng anak at galit na sinabi na siya na ang bahala at huwag nang makikialam pa. Takot ang Bum-a-Lot sa anak at hindi na ito nakapagsalita. Sa kanyang isipan, hindi pa rin matahimik ang ina. Naglalagablab pa rin ang galit niya. Paano siyang naglakas loob na hamanin siya? Isa lamang siyang hamak na anak sa labas. Ngunit sa isipan ng ginang, buo na rin ang desisyon, gagawin niya ang lahat, kahit ano paman, para tuluyan nang mawala si Seo-Dojun. Bumalik ang kwento 10 taon ang nakalipas. Noong unang lumitaw ang mga rift zones. Mula sa mga zonang ito, nagsimulang lumabas ang mga delikado at mababangas na halimaw. Pinapatay nila ang mga tao nang walang awa. Nagulo at halos bumagsak ang mundo dahil dito. Pero kalaunan, unti-unting bumalik sa kaayusan ang lahat. Nang magsimulang lumitaw ang mga bayani na kayang lumaban sa mga halimaw. Mula sa mga halimaw, nakuha ng mga tao ang tinatawag na mana stones. Isang mahiwagang bato na naging bagong pinagkukunan ng enerhiya ng mundo. Simula noon, ang mga bansay nagsimulang gawing mas sistematiko ang mga rift zones. At ginawang mga gate. Ngayon, umiikot na ang buong mundo sa mga gate at sa mga bayani. Buong industriya, nakasentro na sa mga ito. Sa ibang lugar, napagtanto ni Seo-Dojun na ang tanging paraan para kumita ay maging isang bayani. Dumating siya sa isang gusaling tinatawag na Yongdoon po, ang punong tanggapan ng HC Finance Company. Mukha itong luma at lumaon, may isang lalaking nagyoyosi sa labas. Nagmamasid habang tila may hinihintay. Pumasok si Seo-Dojun sa loob. Nagulat ang lalaki pati ang mga kasamahan niya. Isang estranghero ang bigla na lang pumasok. Tinignan siya ng lalaki at mariing tinanong kung sino siya. Sabay sabing may lakas ng loob pa raw itong magpakita. Matapos guluhin ng mga tauhan niya dati. Tahimik lang si Seo-Dojun at kalmadong sumagot. Habang iniisip niya, mas lalo raw siyang lugi sa nangyari noon. Napakunot-noo ang lalaki at tinanong kung anong ibig niyang sabihin. Patuloy si Seo-Dojun, sabi niya, dapat lang siyang bayaran. Para sa lahat ng perwisyong material at moral na natanggap niya, tahimik na pinanood siya ng lalaking nakasalamin. Sa isip nito, nag-iba na talaga ang pagkatao ni Seo-Dojun simula nang pumasok ito sa gate. Napagdesisyonan ng lalaki, malamang ay nagising na nga ang kapangyarihan nito sa loob ng gate. Lumapit siya kay Seo-Dojun at may pagbabanta. Alam na raw niya ang mga taong lumalaki ang ulo. Kapag nagigising ang kapangyarihan sa loob ng gate, biglang lumapit ang iba pa niyang tauhan at pinalibutan si Seo-Dojun. Halatang naghahanda ng gulo. Tumayo ang lalaki, nilapitan si Seo-Dojun ng agresibo. Galit niyang sinabi na marami na siyang nakita, na naging D-rank hero pero puro mayabang. At sa huli, wala ring silbi kundi basura. Dagdag pa niya, marami siyang D-rank na bayani, na hindi nagpapasagot sa kahit sino. Tahimik lang si Seo-Dojun, hindi pinansin ang mga banta. Pero bigla siyang pinaupo ng lalaki, akala niya tapos na ang usapan. Tumayo si Seo-Dojun at mariing sinabi, hindi pa siya tapos magsalita. Doon na uminit ang ulo ng lalaki at bigla itong umatake. Pero nagulat siya, hindi man lang niya namalayan ang kilos ni Seo-Dojun. Sa bilis ng galaw nito, isang malakas na headbutt ang pinakawalan. At agad siyang bumagsak. Sunod-sunod ang suntok ni Seo-Dojun sa mga lalaking pumulibot sa kanya. Parang wala lang sa kanya ang laban, madaling pinabagsak ang mga ito. Habang lumalaban, sinabi niyang alam niya ang totoo. Hindi lang pangungutang ang negosyo ng mga ito, kundi pati pamimiki ng pagkakakilanlan. Dagdag pa niya, kung gusto niyang magsimulang kumita, kailangan niya ng official hero ID. Hindi tumigil si Seo-Dojun sa pakikipaglaban. Madali niyang iniiwasan ang mga suntok at gumaganti ng malupit. Nang matapos ang laban, tumayo siya sa gitna ng mga lalaki na nakabulagta sa sahig. Mariin niyang sinabi sa leader na kailangan niyang makuha ang isang tunay na hero ID, walang sablay, walang problema. At dapat ay bukas na bukas, tapos na ito. Takot na takot ang lalaki, iniisip niya. Baka hindi lang D-rank si Seo-Dojun, kundi baka B-rank pataas pa. Tinanong ni Seo-Dojun kung si Hong Hee-ju ang nag-utos na ipapatay siya. Biglang naalala ng lalaki ang itsura ni Hong Hee-ju habang ibinibigay ang utos, pero nanahimik lang siya at hindi sumagot.
Dahil dito, mas lalo pang nagalit si Sodojin. Pinisil niya ng mariin ang buto sa kwelyo ng lalaki. Sabay sigaw na sagutin siya. Sa sobrang sakit at takot, napasigaw ang lalaki at umamin. Si Hong Hee-ju nga raw ang nagutos. Plano raw ni Hong Hee-ju na malubog sa utang si Sodojin. Hanggang sa mapilitang magpakamatay. Iyon mismo raw ang sinabi niya. Tahimik lang si Sodojin habang pinapakinggan ang pag-amin ng lalaki. Nagmamakaawa itong palayain na siya. Pero tinuwanan lang ni Sodojin ang ideya ng pagpapakamatay. At sinabi, kaya pala siya ikinulong sa loob ng gate. Agad nagdepensa ang lalaki, wala raw siyang alam sa nangyaring iyon. Dagdag pa niya, kung mamamatay si Sodojin, wala raw siyang kikitain. Kaya bakit niya ito ipapadala sa ganung sitwasyon? Tahimik na pinakinggan ni Sodojin ang paliwanag nito. Pagkatapos, bigla niyang naalala ang pangalang Kang Chol-woo. At binanggit niya ito ng malakas. Ipinaliwanag niya na si Kang Chol-woo ang naglagay sa kanya sa gate. Hiniling niya sa lalaki na ibigay ang lahat ng impormasyon. Tungkol sa taong iyon, kinabukasan din. Dahil sa sobrang takot, pumayag agad ang lalaki. Lumabas si Sodojin ng lugar na kalmado ang kilos. Habang naiwan ang mga kalaban niyang nanginginig sa takot. Habang naglalakad, naalala niya ang pangarap niya. Ang makasama ang kanyang lola at kapatid sa isang ligtas na bahay. At sa sarili niya, nagpa siya si Sodojin. Gagawin niya ang lahat para makamit ang pangarap na iyon. Habang naglalakad ng may kumpiyansa si Sodojin, kinuha niya ang hero identification card mula sa lalaking inutusan niyang kumuha nito para sa kanya. Ginamit ni Sodojin ang ID card sa isang electronic device upang tiyakin kung totoo ito. Kinumpirma ng device na tunay ang kanyang hero ID. Ngunit kahit totoo ito, lumabas pa rin ang isang malinaw na babala sa screen, mas mababa raw ang level niya kaysa sa inirekomenda para sa pagpasok. Naasar si Sodojin at mahina ang pagkakabigkas niyang sana raw ay mas mataas ang ranggo na ibinigay sa kanya, halimbawa rank A, imbes na ang ranggong hawak niya ngayon. Hindi niya pinansin ang babala at nagpatuloy pa rin siyang pumasok sa lagusan, habang patuloy ang babala mula sa device. Ipinapaliwanag ng system ang tungkol sa Bamseum Gate. Isa raw itong B-rank na lagusan pero mas maliit kaysa sa karaniwang B-rank, halos parang D-rank sa laki. Ipinapayo ng mga awtoridad na huwag itong pasukin kung hindi kasama ang isa o higit pang tao. Pero may dagdag na paliwanag dahil parang tunnel ang estruktura ng gate, isa lang ang maaaring makapasok sa bawat pagkakataon, kaya napakahirap tapusin ito maliban na lang kung ikaw ay rank A o mas mataas. Nagpatuloy sa paglalakad si Sodojin sa loob ng madilim at masikip na lagusan, walang pakialam sa mga babala. Sabi ng text, kung mamalasin siya, maaaring daan-daan na halimaw ang makaharap niya, mag-isa lamang, sa loob ng tunnel. Nag-umpisa ng lumaban si Sodojin. Wala siyang takot, sa halip, tila nag-e-enjoy pa siya sa laban. Una niyang nakaharap ay isang dambuhala at mabangis na halimaw na hugis ahas. Magaling si Sodojin sa pag-iwas sa mabilis at sunod-sunod na atake ng ahas. Patuloy ang halimaw sa paglusog, naglalabas pa ito ng lason mula sa mga pangil nito para saktan siya. Napansin ni Sodojin na ang kalaban niya ay isang Black Fang Serpent, isang uri ng halimaw na may matinding lason, sapat para makapatay kahit kaunting dosis lamang. Sa gitna ng laban, nakapuntos siya ng isang malakas at direktang suntok sa halimaw. Sunod-sunod ang naging atake ni Sodojin, mabilis, eksakto, at malalakas. Sa kabila ng panganib ng lason, matagumpay siyang nakaiwas. Tumingin siya sa suot niyang guwantes, may tumalsik na lason doon. Naibulong niya sa sarili na kahit papaano ay magandang silbi ang nabili niyang guwantes. Pero hindi pa tapos ang laban. Bigla niyang naramdaman ang muling paggalaw ng halimaw, kaya agad siyang naghanda. Muling umatake ang ahas, pero madali lang itong nablock ni Sodojin. Napaatras ang halimaw, at kumalat ang lason sa paligid. Nanatiling nakatayo si Sodojin habang pinapanood ang pagbagsak ng halimaw. Lumapit siya para hanapin ang magic stone sa katawan nito, ngunit wala siyang nakita. Tahimik niyang nasabi na walang laman ang halimaw. Batay sa karanasan niya, alam niyang ang tsansa na magkaroon ng magic stone ng isang Black Fang Serpent ay mas mababa pa sa 3%. Napagtanto niyang kailangan niyang pumatay ng daan-daang halimaw para makakuha ng sapat na magic stones. Tinanggap niya ito at sinabi sa sarili na kailangan niyang paghandaan ang pagsubok na ito.
Nagpatuloy siya sa loob ng lagusan, hanggang sa marating niya ang isang lugar na paon ng mga buto at bangkay ng halimaw. Napansin niya ang isang napakalaking bungo at napaisip kung iyon na ba ang boss monster ng gate. Tumangala siya para tiyakin, at pag-angat ng paningin niya, lumitaw ang boss monster. Isang dambuhalang ahas na may nagniningning na berdeng mata. Naramdaman ni Sodajan ang kaunting ginhawa dahil nagpakita ito. Hindi raw niya alam ang daan papunta rito kaya malaking tulong ang paglitaw nito. Nagpasya siyang tapusin agad ang laban at umatake. Pero laking gulat niya nang hindi tamaan ng kanyang mga atake ang katawan ng halimaw. Nag-isip siya kung bakit tila hindi epektibo ang kanyang mga suntok. Patuloy niyang tinangkang tamaan ito, habang mabilis siyang umiwas sa mga atake ng boss monster. Sa wakas, nakalapat siya ng isang matinding atake, napasigaw ang halimaw sa sakit. Sunod-sunod na naman ang malalakas at mabilis na suntok ni Sodajan. Umiwas siya at muling umatake, hanggang sa maibigay niya ang huling hampas, habang pinagmasdan ng katawan ng halimaw, napagtanto niyang masyadong makapal at matibay ang balat nito, hindi tulad ng mga nauna niyang kalaban. Wala nang bisa ang dati niyang mga suntok. Tumigil siya sandali, iniisip kung ano pa ang maaari niyang gawin. Nais niyang maibalik ang dating lakas, dahil kung dati ito nangyari, tiyak ay madali lang niyang natalo ang halimaw. Sa sandaling iyon, may napansin siyang bagay na nakahandusay sa lupa. Nilapitan niya ito at nakita niyang isa itong lumang espada. Pinagmasdan niya ito ng mabuti at nagdesisyong gamitin ito, kahit luma, wala siyang ibang opsyon. Pinulot niya ang espada at sinabi sa sarili na ang halaga ng espada ay hindi nasusukat sa tagal o kalidad, kundi sa galing ng gumagamit nito. Humanda siya, bitbit ang espada, para muling harapin ang halimaw. Sinabi niyang hihiramin niya muna ang sandatang ito. Mabilis at malakas ang atake niya, hindi agad nakabawi ang halimaw. Habang sumusugod, sinabi pa niya sa halimaw na dapat nitong ikaranggal ang mamatay sa kanyang kamay. Napahiyaw sa sakit ang halimaw. Hindi na tumigil si Sodajan, sunod-sunod ang mga atake gamit ang espada. Dahil sa tuloy-tuloy at mabibigat na hampas, labis na nasugatan ang halimaw. Sa huli, tuluyan na itong natalo. Umalis siya sa lugar habang tahimik na pinagmamasdan ang bangkay ng halimaw. Tiningnan niya ang espada, napansin niyang medyo maikli ito para sa long sword, pero nasabi rin niya na baka mas magamit ito kung maasa pa ang talim. Lumabas siya sa gate ng gabing-gabi na, medyo iritado, isang B-rank gate lang daw, pero sobrang tagal bago niya natapos. Buo ang loob niyang sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang muling pagbabalik ng dating lakas. Pakiramdam niya, kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag, dahil buti na lang, wala sa mga dating kasama niya ang nakakita sa kasalukuyan niyang kalagayan, na para sa kanya ay mahina, kung ikukumpara sa kung ano siya noon. Lumipat ang eksena sa isang tindahan ng Monostone, kung saan inilabas ng isang lalaki ang mga batong na kolekta niya at maingat na inilapag ang mga ito sa mesa. Tiningnan ito ng may-ari ng tindahan at sinabing maganda ang dami ng dala niya, pero ipinaalala na karaniwan ng komisyon ng tindahan ay 40%. Tumutol ang lalaki. Aniya, masyadong mataas ang komisyon at nakiusap siyang bawasan ito dahil suki na raw siya. Malinaw na sagot ng may-ari, pinakamababa na ang komisyon ng tindahan kumpara sa iba. Paliwanag pa nito, ang base commission sa Gate Center ay 5% pa nga. Dagdag pa ng may-ari, hindi sila nagtatala ng benta, ibig sabihin, hindi kailangang magbayad ng buwis ang lalaki para sa kikitain niya. Pumayag ang lalaki sa alok, kumbinsido siyang pabor ito sa kanya. Pagkatapos nito, may pag-uusisang tinanong ang lalaki tungkol sa itsura ng cashier, bakit ganyan ang mukha mo? Galit at inis ang naging tugon ng cashier. Ayaw na raw niya itong pag-usapan. Kwento niya, may isang baliw na sumugod sa tindahan, binugbog ang mga gwardya, at sinaktan din siya. Nagbiro ang lalaki, baka raw natalo ang mga gwardya dahil C-rank lang ang mga ito. Ipinaliwanag pa niya ang kaibahan ng tunay na kakayahan ng bawat rank. Napaisip din siya kung kaya bang pantayan ng mga gwardya ng tindahan ng mga bayani na araw-araw ay nalalagay sa panganib sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Umalis ang lalaki na may ngiti sa labi, at sinabing hindi sila iba sa isa't isa, kaya't kung kailangan ng tulong ng may-ari, huwag itong mag-atubiling lumapit. Pagkaalis ng lalaki, kalmadong pumasok sa tindahan si Sodu Jun.
Napansin siya ng empleyadong minsang binugbog noon, at biglang nanginig sa takot. Kitang-kita sa mukha nito ang pagkagulat at pangamba. Mabilis siyang sumigaw at itinuro si So Do-jun sa katabing malaking lalaki, sinasabing siya ang nanakit sa kanya. Nagulat ang malaking lalaki sa paratang. Tinitigan niya si So Do-jun na may pagtataka kung siya nga ba talaga ang may gawa ng gulo, matangkad at gwapo, hindi mo akalain. Nilapitan niya ito at galit na tinanong kung siya nga ang gumawa ng kaguluhan. Binigyang diin pa niya na hindi tama para sa isang bayani ang manakit ng ordinaryong tao. Lalong lumakas ang loob ng empleyado, sigurado siyang may laban siya ngayon. Isa raw itong veteranong bayani na 7 taon na sa serbisyo, imposibleng matalo ni So Do-jun. Pero malamig na sagot ni So Do-jun, wala kang pakialam. Umalis ka. Nagulat ang dalawa sa tapang ng sagot ni So Do-jun. Matapang at kalmado pa rin itong nagsalita, at may halong panunukso, tinanong pa kung balak ba talaga ng lalaki na ipaghiganti ang mga empleyado. Nag-init ang ulo ng veterano. Sa isip niya, kailangan niyang turuan ng leksyon si So Do-jun. Ngunit bigla siyang natauhan. Naalala niyang karamihan sa mga pagkamatay ng mga bayani ay hindi dahil sa halimaw, kundi sa away sa kapwa bayani. Nanambalik ang takot at pag-iingat sa kanya. Bilang bayani ng 7 taon, napagdesisyonan niyang iwasan muna ang gulo. Nagmadali siyang umalis, humingi ng paumanhin, at sinabing abala siya. Baka raw magtagpo sila muli sa susunod. Nang makaalis ang lalaki, hinarap ni So Do-jun ang empleyado at tiningnan ito ng matalim. Sa malamig at tahimik na tinig, tinanong niya kung may reklamo pa ito laban sa kanya. Hindi makasagot ang empleyado sa sobrang gulat. Inihagis ni So Do-jun sa mesa ang isang bag na puno ng dekalidad na mana stones at inutusan ang empleyado na kwentahin ang halaga nito. Napanganga ang empleyado sa dami at kalidad ng mga bato. Sa isip niya, sino ba talaga si So Do-jun? Pagkatapos bilangin, sinabi ng empleyado na umabot sa 150 milyong won ang kabuoang halaga. Naiinis si So Do-jun. Sa tagal ng trabaho niya, iyon lang ang kita. Inutusan niya ang empleyado na ibigay agad ang pera. Nagpaalala ang empleyado, may kaltas pa raw na komisyon. Tiningnan siya ni So Do-jun ng nakakatakot, kaya napaisip siya kung mali ba ang nasabi niya. Malamig ang tono ni So Do-jun nang sabihin niyang 1% lang ang komisyon, at inutos na ibigay agad ang 148.5 milyong won. Nataranta ang empleyado at napasigaw. 40% raw ang komisyon, hindi 1%. Pero agad siyang kumalma at ipinaliwanag na kailangang aprubahan muna ito ng nakatataas, lalo't higit 100 milyon ang halaga. Malamig na inutos ni So Do-jun na tawagan agad ang nakatataas. Tumawag ang empleyado, nanginginig at tensyonado. Biglang kinuha ni So Do-jun ang telepono at kinausap mismo ang nakatataas. Ipinilit niya ang utos na ibigay ang pera. Nang tinangkang humingi ng linaw ng nakatataas, galit na inihagis ni So Do-jun ang telepono sa pader. Matapos iyon, sinabi niyang malinaw ang utos ng nakakataas, ibigay ang pera. Napatahimik ang empleyado, walang nagawa kundi sundin. Tahimik na ibinigay ng empleyado ang salapi. Matapos makuha ang pera, kalmadong umalis si So Do-jun habang nakangisi. Aniya, sana'y magkaroon ulit sila ng magandang transaksyon sa susunod. Ilang sandali pa, dumating sa tindahan ang isang matipuno at seryosong lalaki. Galit itong nagtanong kung bakit hindi sinasagot ng empleyado ang tawag, at kung ano raw ang ibig sabihin ng tawag kanina. Halos wasak na ang empleyado, bagbog sa emosyon. Sa gitna ng pagod at pagkalito, sinabi niyang hindi na niya kaya. Nagbitiw siya sa trabaho, tinitigan niya ang teleponong durog sa pader. Paulit-ulit niyang sinasabi, hindi ko na talaga kaya. Bigla namang tumunog ulit ang telepono. Kinabahan ang empleyado, puno ng pagkabalisa. Sa kabilang linya, narinig ang tinig ng parehong lalaki, tinawag nito si Hyun Jo-yeon. Lumakad si Hyun Jo-yeon patungo sa tindahan, isang babaeng may marikit na lilang buhok. Naglalakad ng may kumpiyansa habang sinusundan ng tingin ng mga tao sa paligid. Pagpasok niya sa tindahan, napasigaw sa pagkagulat ang empleyado. Hindi makapaniwala. Ngumiti si Hyun Jo-yeon at sinabing siya nga si Hyun Jo-yeon, ang taong ipinatawag. Sa sandaling iyon, naalala ng empleyado kung sino siya, ika-4 na ranggong bayani sa buong Korea, at pamangkin ng kanyang boss. Hindi niya maintindihan kung bakit ito pumunta roon.
Ipinaliwanag ni Hyun Jo Yeon na dumating siya dahil inireklamo siya ng tiyuhin niya, na nagsabing sumakit ang ulo nito sa isang bayani na pinilit siyang magbenta ng mana stones. Tahimik pero seryoso, hiningi ni Hyun Jo Yeon ang buong detalye ng nangyari sa loob ng tindahan. Samantala, abala si So Do-jeon sa pagsasanay at pagmumuni-muni para mabawi ang dati niyang lakas. Alam niyang sa yugtong ito, ang pagbabalik ng kanyang kapangyarihan ang pinakamahalagang bagay. Napagtanto niya na mas kaunti at mahirap hanapin ang mana sa mundong ito kumpara sa mundo na dati niyang tinitirhan. Inaasahan niyang aabutin siya ng 3 taon, o higit pa, para tuluyang mabawi ang dating lakas. Naisip ni So Do-jeon na makabubuti sana kung makakuha siya ng magandang kagamitan na makatutulong sa kanya habang nagpapatatag muli ng lakas. Ngunit napansin niya na ang mga gamit sa mundong ito ay limitado at hindi rin gaanong dekalidad. Napadilat si So Do-jeon nang makaramdam ng pagyanig at agad tumakbo papunta kay Onyong upang buhatin siya papasok sa bahay. Si Onyong naman ay nagulat at hindi alam ang nangyayari sa bilis ni So Do-jeon. Nakapasok na sila sa bahay at nagtanong ang kanyang lola, "Anong nangyayari, Do-jeon?" Biglang yumanig ang buong bahay ng isang malakas na lindol ang lumitaw, dahilan para mapasigaw sa takot ang kanyang lola. Akala nito'y lindol. Kasabay nito, napasigaw rin sa takot ang kanyang nakababatang kapatid na si Onyong, habang tinatanong kung lindol nga ba talaga ang nagaganap. Sa sandaling iyon, agad na napagtanto ni So Do-jeon na hindi ito isang karaniwang lindol. May mas mapanganib na bagay na nangyayari. Sa kalangitan, nagsimulang lumitaw ang malalaking bitik, at isang dambuhalang siwang ang nabuksan sa himpapawid sa itaas ng lungsod. Habang pinagmamasdan niya ito ng may matinding pag-aalala, alam ni So Do-jeon na isa itong bagong, rift zone, na sobrang delikado. Tumakbo si Do-jeon palabas at sinabihan ang maglola na huwag lalabas ng kwarto dahil delikado. Narinig niyang tinatawag siya ni Onyong, takot na takot habang sumisigaw ng, "Kuya!" Pumasok naman si Do-jeon sa loob nito. Nagbago ang eksena at lumipat sa gusali ng Seoul Hero Association. Dito, natanggap ng monitoring team ang agarang ulat ng bagong siwang na lumitaw sa Mapo District. Nang makita ito, agad na naunawaan ng kanilang team leader kung gaano kaseryoso ang sitwasyon, lalo na't sa isang lugar tirahan ito lumitaw. Labis ang kanyang pag-aalala sa posibilidad na may mga sibilyan, na hindi mga bayani, na maaaring pumasok sa rift zone. Ipinaliwanag niya na kapag may ordinaryong tao na pumasok dito, hindi na maaaring sundan ng iba. At kapag namatay ang taong iyon sa loob, tiyak na maglalabasan ang napakaraming halimaw mula sa rift papunta sa lungsod. Binigyang diin ng team leader na kapag nangyari ito, malalagay sa matinding panganib ang buong lungsod ng Seoul, at pati ang lahat ng tao roon ay mapapahamak. Agad niyang tinanong kung kilala na ba kung sino ang pumasok sa loob ng rift zone. Sumagot naman ang isang empleyado at ipinaalam na ang pangalan ng taong pumasok ay So Do-jeon, isang residente sa mismong lugar kung saan lumitaw ang rift. Ayon daw sa kanyang lola, pumasok si So Do-jeon sa loob para protektahan ang nakababata niyang kapatid na babae. Ipinunto ng empleyado na hindi ito isang hero, kaya't ang posibilidad na magkaroon ng monster wave ay 99.9%. Pagkarinig nito, naramdaman ang biglang kabigatan sa opisina, nadismaya at nabahala ang lahat ng tao roon. Sa ibang banda naman, nagising. Anong ibig mong sabihin na nagising si Do-jeon? Tanong ni Hong Hee-ju. Kahit hindi pa siya miyembro ng Hero Association, siguradong nagising na siya sa loob ng gate noong nakaraan, sagot ni Director Lee. Makikita si Hong Hee-ju na galit habang pinapalo ng malakas ang mesa. Sigaw niya, mas mabuti pa raw sana kung siya na mismo ang pumatay sa demonyong iyon, imbes na gumastos pa kay Kang Chol-woo at lalo pang palalain ang sitwasyon. Sinigawan niya si Director Lee, inuutusang siguraduhin na mapapatay si Kang Chol-woo. Dagdag pa niya, kapag hindi napatay si So Do-jeon, kailangan bayaran ni Kang Chol-woo ang binayad nila sa kanya. Sumagot naman si Director Lee na hindi na nila kailangan tawagan ang taong iyon na ipinagtaka ni Hong Hee-ju. Sinabi niyang may fracture na lumabas sa tinitirahan ni So Do-jeon at kumpirmado na pumasok siya sa loob ng fracture, ibabalita raw ito. Kitang kumalma si Hong Hee-ju nang marinig ito, sabi niya, ibig sabihin ba niyan hindi ko na makikita ang bastardong iyon? Sumagot naman si Director Lee ng, tama ka. Tinitigan siya ng matalim ni Hong Hee-ju, naninigurado,
Saka sinabing bantayan muna ang sitwasyon hanggang sigurado na ito, sumang-ayon si Director Lee pagkatapos. Muling nagpalit ang eksena at bumalik kay So Dojan, na ngayon ay nasa gitna ng isang makapal na kagubatan na puno ng matataas na puno. Tahimik siyang nakatayo roon, malalim ang iniisip, at hirap maniwala sa tanawing nasa harap niya. Humiga siya sa damuhan at biglang naalala, ang kagubatang ito ay ang Batisca Forest, isang lugar na madalas niyang puntahan noong siya'y bata pa. Habang naglalakad siya sa paligid, pinagmamasdan niya ang bawat detalye, ang mga punong kahoy, ang mga halaman, at ang ihip ng hangin. Namangha siya sa kung gaano kahawig ng lugar na ito sa mga alaala niya noon. Napansin niya na napakaraming mana sa paligid at maging ang hugis ng langit at mga ulap ay kapareho rin ng mga naaalala niya. Nagpasya siyang lumabas ng gubat sa isang tiyak na direksyon, umaasang makikita niya ang isang bagay na matagal na niyang inaasahan. Pagkalabas niya sa kagubatan, laking gulat niya nang tumambad sa kanya ang World Tree, ang napakalaking puno ng alamat na matagal na niyang kilala. Agad niyang naalala na ang punong ito ay isang napakatandang espiritual na puno na naglalaman ng napakalinis at dekalidad na mana. Bumalik sa alaala niya ang pagkasira ng kanilang dating mundo, na nagsimula ng masunog ang World Tree, isang pangyayaring nagdulot ng pagbagsak ng daloy ng mana sa kanilang mundo. Ngayon, habang nakikita niya itong buo at hindi pa nasisira, napagtanto ni So Dojan na may pag-asa siyang muling mabawi ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ngumiti siya ng may kumpiyansa sa sarili, at buong paniniwalang sinabi sa sarili na kaya niyang mabawi ang lahat ng mana na nawala sa kanya noon. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.